May ilang tao na akala mo entitled sila sa oras mo, enerhiya mo, at kapayapaan mo. As if isa kang emotional vending machine na pwede nilang saktan tuwing masama ang araw nila. Boundaries? Ang tingin nila doon, mungkahi lang. Pero heto ang hindi magandang katotohanan. Karamihan sa mga tao, hindi nila napapansin kung gaano nakalalim ang sugat hanggang sa maubos na sila. Emotionally drained na. Nabubuhay na lang para lang makaraos. At nagtatanong kung bakit parang lagi silang ubos pagkatapos ng bawat pakikisalamuha. Naalala ko pa isang client. Tawagin na lang natin siyang June. Mabait, tapat, mga mid-anim na po na. Tipong babae na nagdadala ng cookies sa mga kapitbahay at hindi marunong tumanggi sa pabor ng pamilya. Hindi niya na-realize hanggang sa ikaapat na ulit na humiram ng pera ang sarili niyang anak na babae noong buwan na iyon na wala man lang bayad. Hindi pala ito pagmamahal. Paminsan, entitlement lang pala na nakadisguise sa dugong magkadugo kayo. Kaya sa video na to, ibabahagi ko ang 5 specific na ugali na hindi mo dapat palampasin kanino man. Hindi sa partner mo, hindi sa boss mo, at lalo na hindi pati sa pamilya mo. Dahil kapag hayaan mo lang, ikaw ang magbabayad ng presyo. Kung ready ka ng tigilan ang pag-justify sa kawalang galang at simulan ng protektahan ang peace mo, mag-like, comment, at mag-subscribe dahil ang emotional armor na gagawin mo ay magsisimula na ngayon. Sige, simulan na natin. Una, constant criticism. May isang klase ng emotional erosion na hindi agad lumalabas. Hindi ito sumasambulat. Unti-unti lang. Nagsisimula sa isang simpleng banat, siguro tungkol sa isuot mo. Tapos papalakihin, boses mo, ideya mo, pangarap mo. Sa pagdaan ng panahon, parang lumiliit ka na lang. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil may isang tao na dahan-dahan kang pinaniwala na lahat ng tungkol sa'yo, palaging may kulang. Ang paulit-ulit na batikos ay hindi lang nakakainis. Psychological warfare? Yan. At yan ang unang ugali na hindi mo dapat tiisin kahit sino pa yan. Madalas, napagkakamalang helpfulness ang criticism. Pero ibang-iba ang constructive feedback sa pinag-uusapan natin. Ang constructive feedback, malinaw, nagtutulungan, at may malasakit. Tungkol iyon sa pagpapabuti. Samantalang, ang constant criticism, tungkol iyon sa paghahari. Hindi nila binabanatan ang gawa mo, kundi kung sino ka. Sa marami, lalo na yung mga medyo may edad na ilang dekada nang nasanay dito, sa ilalim ng tough love o family dynamics, delikado nang maging normal ito. Tandaan, ang pamilyar, hindi laging healthy. Kahit laging ganun magsalita yung tao sa'yo, hindi ibig sabihin, tama na. Psychologically, ang paulit-ulit na criticism ay ina-activate ang threat detection ng brain. Ayon sa pag-aaral, ang repetitive negative feedback, lalo na kung galing sa malalapit sa atin, pwedeng baguhin ang wiring ng utak para umasa ka na agad sa rejection kahit walang dahilan. Magsisimula kang magduda sa sarili bago magsalita. Kakabahan ka bago mag-share ng creative or vulnerable na bagay. Mawawala yung natural mong confidence. Hindi dahil wala ka noon, kundi dahil may ibang patuloy na nag-aalis nito. Sa pamilya, madalas disguised as comparison. Bakit hindi ka tulad ng kuya mo? Sa trabaho, yung boss na puro mali mo lang ang napapansin, hindi achievements. Sa relasyon, yung partner na may mga backhanded remarks, kunwari, honesty lang. Hindi ito quirks or coincidence. Ito ay mga emotional strategy, intentional man o hindi, na nagpapaliit sa'yo. At habang hinahayaan mo, lalo kang nasasaktan. Sa pananaw ng mga Stoic, ang ganitong klaseng criticism, kabaligtaran ng virtuous life. Pinahahalagahan ng Stoics ang disiplina at resilience, oo, pero hindi nananahimik kapag inaabuso. Sabi ni Epictetus,
Hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba. Pero sagot natin ang kung anong tinatanggap at paano tayo magre-react. Mamuhay ng may dignidad. Malinaw kung ano ang okay at ano ang hindi. Ang taong laging binabawasan ang tingin mo sa sarili. Hindi wisdom ang binibigay. Kaluluwa mo ang winawasak. Ano ang gagawin mo kung napansin mong may ganitong ugali sa paligid mo? Unang-una, valid ang nararamdaman mo. Yung bigat na nararamdaman mo sa piling nila, hindi kahinaan. Kompas mo yan na nagwa-warning. Yung bigat ng balikat mo, pagod, pagkatapos kausapin sila, pag-aatubili bago sagutin ang tawag nila, hindi yan minor annoyances. Siya nga sintomas yan ng repeated emotional violation. Hindi laging direktang confrontation ang sagot. Lalo na kung matagal na family dynamic, pwedeng subtle redirection, malinaw na communication, o gentler na distansya. Sa iba, pwedeng strict na emotional boundaries, limitahan ang oras, o kahit putulin na ang relasyon. Ang pinakadelikadong choice, lunukin na lang ang sakit, kasi mas madali kaysa pangalanan ang totoo. Hindi ka naman ipinanganak na kulang ang confidence. May nagturo lang sa'yo. At tulad ng maling aral, pwede at dapat matutunan ulit. Walang may karapatan magsabi na kondisyonal ang halaga mo. Walang may karapatan na ipagdamot sa'yo ang tiwala mo sa sarili sa pamamagitan ng constant criticism na kunwari care lang. Pag na-recognize mo yung pattern na iyan, yun din ang simula ng pagkuha mo ulit ng espasyo. At bawat hakbang palayo sa ingay, mas maririnig mo ulit ang sarili mo. Malinaw, tapat, at walang paghingi ng tawad. Doon magsisimula ang healing mo. At doon matatapos ang kontrol nila. Pangalawa, paglabag sa boundaries. Naalala ko pa yung kwento ng isang elderly client ko tungkol sa anak niyang lalaki na basta na lang pumapasok sa bahay niya. Walang tawag, walang katok, diretso gamit ang ekstrang susi na good faith niyang binigay. Akala niya para lang sa emergency. Sa umpisa, simpleng bagay lang, magdadala ng grocery or papel. Pero lumaki. May times na aabutan niyang nandoon habang tulog siya. O naghihintay sa sala habang naliligo pa siya. Noong kinausap niya para ipaliwanag na nakakabahala na, tinawanan lang siya, sinabing OA lang daw siya, tumutulong lang. Pero kinabukasan, ganun na naman. Doon niya natanong, bakit ako guilty na gusto ko ng privacy sa sarili kong bahay? Yan ang boundary violation. Pangalawang ugali na dapat hindi talaga pinalalampas. Pag may tao na paulit-ulit na hindi sinusunod ang limit na malinaw mong sinabi, at ikaw pa ang pinalalabas na mali, hindi yan misunderstanding. Power play yan. At masakit. Hindi lang dahil sa mismong ginawa, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Hindi importante ang ginhawa mo, ang pangangailangan mo, o ang karapatan mo. Ang boundaries, hindi pader yan. Gabay yan. Parang invisible fence para ingatan ang pinaka-importanting parte ng sarili natin. Oras, espasyo, lakas. Para sa iba, kailangan ng advance notice bago bisitahin. Para sa iba, huwag pag-usapan ang politika o relihiyon pag dinner. Sa relasyon, pwedeng alone time, transparency sa pera, o digital privacy. Wala ni isa doon ang OA. Pero ang violators, lalo na yung pinakamalalapit sa'yo, madalas pinararamdam nilang OA ka. May mga taong tumatawid ng boundaries kasi hindi sila tinuruan. Sanay sila na ang closeness ay control, hindi care. At pinapasa-pasa nila yung cycle. Iniisip na, kung mahal ka nila, dapat may full access sila sa'yo. Oras mo, isip mo, pati physical space mo. Mas delikado pa ang mga manipulative na violator. Alam talaga nila ginagawa nila. Hindi biglang sira ng pinto yan. Test lang muna. Tulak dito, nudge doon. Tinitingnan hanggang saan ka papayag bago ka mag-react. Pag nagsalita ka, ikaw pa ang sinasabing, dramatic, selfish, o malamig.
Ginagamit nila ang empathy mo laban sa'yo at pinapahiya ka sa pagtayo sa standards mo. Ang mga subtle na violation, mas mapanganib kasi dahan-dahan lang. Yung office mate na pabirong laging sinisingit personal na buhay mo. Yung magulang na binabanggit ang masakit na bagay sa harap ng iba. Yung kaibigan na paulit-ulit humihiram ng pera pero hindi nagbabayad. Yung partner na, aksidenteng, binabasa ang messages mo pero kunwari, hindi Snoopy. Akala mo maliliit lang pero bawat instance niyan, kumakaltas sa self-respect mo hanggang hindi ka na marunong mag-demand ng pinaka-basic boundaries. Sa Stoic na pananaw, boundaries ay act of self-governance. Sabi ni Epictetus, walang may kapangyarihan sa inner world mo, maliban kung ibinigay mo. Pero yung outer world mo, oras, enerhiya, espasyo, responsibilidad mo ring pangalagaan. Paghayaan mong paulit-ulit silang manghimasok, hindi lang nila nakuha lakas mo. Unti-unti mong nakakalimutan kung alin ang dapat mong protektahan. Ang mahalaga, hindi aggression, kundi clarity. Pag tumawid sila, sabihin ng diretso at malinaw. Hindi puro damdamin. Hindi puro paliwanag. Klaro. I-describe ang inasta nila. Sabihin kung paano ka naapektuhan at ano ang kailangang mabago. Walang sorry, walang guilt. Hindi mo sila pinaparusahan. Pinapangalagaan mo lang sarili mo. Pero eto, kadalasan nakakaligtaan. Boundaries na walang consequence. Suggestion lang, hindi standard. Kapag paulit-ulit sila, kahit malinaw na ang usapan, hindi na usapan ang kailangan. Aksyon na. Pwedeng limitado na lang ang oras mo sa kanila. Itigil ang ganyang usapan. O, sa ibang case, putulin ang relasyon. Lalo mong tinotolerate, lalo lang nilang iniisip na flexible at invisible ang boundaries mo. Walang taong tunay na nagmamahal sa'yo ang magagalit sa boundaries mo. Maaring mabigla sila una, pero mag-a-adjust sila. Magtatanong sila. Ire-respect nila ang changes. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi tungkol sa access, kundi respeto. At pag sinabi ng kahit sino na unreasonable ang boundaries mo, nililinaw lang nilang hindi nila pinapahalagahan ang autonomy mo. Kaya tanungin mo sarili mo, ilang beses mo na bang natiis ang discomfort at hindi nagsalita? Ilang beses mo nang nilunok ang totoo para lang mapanatili ang katahimikan? Maaaring kailanganin niya noon, pero hindi nakatanggap-tanggap ngayon. Banal ang iyong espasyo. Hindi opsyonal ang iyong kapayapaan at hindi pwedeng tawaran ang iyong mga hangganan. Iyan na ang linyang hindi pwedeng tawirin ng kahit sino, kailanman. 3. Manipulasyon at gaslighting. Alam mo ba na ang mga taong matagal nang nabiktima ng gaslighting ay maaaring mawalan ng kakayahan na paghiwalayin ang intuisyon at kaba? Ganyang uri ng pinsala ang dulot ng emosyonal na manipulasyon. Hindi ito nag-iiwan ng pasa. Ang iniiwan nito, kalituhan. Hindi ito sumisigaw. Bulong ito ng bulong hanggang sa tumigil ka nang makinig sa sarili mong tinig. Ito ang ugali numero 3 na hindi dapat palampasin ng kahit sino. Hindi tulad ng ibang anyo ng abuso, ang manipulasyon at gaslighting ay hindi nagbibigay abiso sa pagdating nila. Tahimik silang dumarating. Hindi sila basta-basta sumasalakay sa buhay mo. Unti-unti nilang sinasalakay ang iyong isipan. Nagmumukha silang matulungin, makatwiran, minsan pa nga parang mapagmahal. Kaya sila delikado. Kapag tuloy-tuloy kang kinokritiko, hinahataw ang kumpiyansa mo. Pero ang manipulasyon, unti-unting kinakain ang iyong linaw. Hindi mo lang alam kung ano ang nararamdaman mo. Hindi mo rin alam kung may karapatan ka pa bang makaramdam. Sa umpisa, banayad lang. Isang linyang binanggit dito, isang kontradiksyong pinasok doon. Sobrang sensitive ka naman. Hindi ko sinabi yon. Palagi mong pinapalala ang mga bagay. Maingat pinipili ang mga salitang ito.
Hindi lang sila basta hindi pumapanig sa iyo. Inaalis nila ang buong pagkatao mo. Dahan-dahan mong binibigay ang iyong kasiguraduhan kapalit ang katahimikan. Hanggang sa tuluyan kang tumigil sa pagtitiwala sa sarili mong alaala, desisyon at instincts. Hindi ito simpleng bangayan. Ito ay psychological displacement. Ngayon, huminto ka, isipin mo. Ano ang pakiramdam mo kapag kasama mo sila? Pagkatapos ng usapan ninyo, parang may namiss ka ba? Palagi mo bang binabalikan sa isip ang mga argumento? Pilit pinapatunayan sa sarili mong hindi mo naman guni-guni ang lahat. Iyan ang subconscious mo? Pilit muling binubuo ang sarili matapos kanilang wasakin ng dahan-dahan. Itinuro ng mga Stoics na hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay. Si Marcus Aurelius, paulit-ulit pinapaalala sa sarili na ang perception ay hindi laging reality at ang karunungan ay nasa kakayahang makita ang mga bagay ayon sa kung ano talaga sila, hindi kung paano ito ipinapakita ng iba. Pero ang gaslighting, kabaligtaran nito. Kayang baluktutin ng isang gaslighter ang realidad mo hanggang sa umasa ka na lang sa kanilang bersyon ng nangyari dahil parang hindi maaasahan ang sarili mong alaala. Unti-unti, nawawala na ang paghawak mo sa katotohanan kasi sinanay ka na nilang questionin ito. Mas masakit ito, lalo na para sa nakatatanda. Yung buong buhay nila, nabuo sa pagiging rasyonal, mahinahon at matatag. Biglang may mas bata, mas pabago-bagong ugali. Binabaliwala lahat ng alam mong totoo tungkol sa sarili mo. Hindi gamit ang kamao, kundi pira-pirasong salita. Iyan ang sandata, duda. Kapag paulit-ulit ginamit, magsisimula kang maniwala na naging marupok ka na. Pero hindi totoo yan. Ginagamit ka lang. Paano mo poprotektahan ang sarili mo? Una, tigilan mong subukang manalo sa argumento. Hindi gusto ng gaslighter ang resolusyon. Ang gusto nila, kontrol. Mas binubuhos mong enerhiya para ipaliwanag ang side mo. Mas marami silang material na pwedeng baluktutin laban sa iyo. Sa halip, magsimulang mag-obserba. Isulat mo ang mga usapan ninyo. Magtago ka ng journal. Itala mo ang mga kontradiksyon at emosyonal na ebidensya. Hindi para harapin sila, kundi para muling kumunik sa sarili mong realidad. Subukan mong ikumpirma ang nararamdaman mo. Mag-share sa isang taong wala sa kanilang impluensya. Isang taong walang dahilan para magsinungaling sa iyo. Kapag pinagtibay nila ang karanasan mo at gagawin nila yon, makikita mo gaano ka na lumayo sa sarili mong katotohanan. Sa huli, maglatag ng consequence. Hindi pananakot, kundi hangganan na may pinto. Kapag umulit ang pattern at mangyayari nga, umatras ka. Hindi mo kailangan makipag-away. Kailangan mo ng kalayaan. Ang pinakakinatatakutan sa gaslighting ay hindi mo napapansin na nangyayari na hanggang sa tuluyan mo nang patahimikin ang sarili mong boses. Pero may hangganan yan. Lagi meron. At kapag natawid mo pabalik ang linya ng pagtitiwala sa sarili, unti-unting namumulat ulit ang kaisipan mo. Unti-unting naalala kung sino ka, bago naging palitan ng negotiation ang bawat pag-uusap. Ang emosyonal na manipulasyon, hindi aksidente. Hindi ito simpleng problema sa komunikasyon. Isa itong planadong sistema ng kontrol. At walang sino mang tunay na nagmamahal sa iyo ang gugustuhing lituhin, maliitin, o gibain ka. Kaya paniwalaan mo ang discomfort. Hanapin mo ang pattern. At kapag paulit-ulit kang pinaramdam na para kang nawala sa sarili, panahon na para tanggalin mo ang access nila sa isipan mo. Hindi kahinaan, yon. Karunungan yon, at sa'yo yon. 4, pagsisinungaling na sumisira ng tiwala. May katahimikan na bumabagsak sa sandaling mapagtanto mong nagsinungaling ang isang tao sa iyo. Hindi lang to misunderstanding. Hindi maliit na hindi nasabi. Totoong kasinungalingan, sinadya, pinagplanuhan, at sinabi ng derechahan.
Sa sandaling yon, parang may nabasag. Hindi lang ang tiwala sa pagitan ninyo, pati na ang isang bagay sa sarili mo. Yung pakiramdam na may saysay ang mundo, 5 minuto lang ang nakalipas. Tapos ngayon, parang wala na. Ang paulit-ulit na pagsisinungaling ay pang-4 na ugali na hindi dapat pinalalampas. Hindi sa relasyon mo, hindi sa tahanan mo, at lalong hindi sa puso mo. May mga kasinungalingan na balot sa karisma. Yung iba, ginagamitan ng matinding dahilan. Pero pareho lang ang dulo. Unti-unting kinakain ang pundasyon ng damdamin mo. Hindi malalaking kasinungalingan ang pinakamapaminsala. Mas grabe, yung tuloy-tuloy, paunti-unting patak ng pandaraya sa paglipas ng panahon. Mga puting kasinungalingan, mga half-truth, mga pangakong hindi tinutupad, kunwaring pagkalimot, kwentong paulit-ulit, at hindi magtagpo. Pero sapat para pagdudahan mong, dapat ka pa bang magtanong? Ang ganitong uri ng dishonesty, hindi lang nakakainis, nakadidiskaril sa isipan. Habang paulit-ulit kang niloloko, hindi lang tiwala mo sa iba ang nawawala, pati tiwala sa sarili. Napapaisip ka, mali ba ang intuition mo? Double check ka ng alaala. Parang ang tanga mo na lang sa pagsisikap maging consistent. Yung unti-unting erosion sa loob, iyan ang tunay na gastos ng buhay, nakasama ang isang taong hindi kayang maging tapat. May iba-ibang anyo rin ang dishonesty. May omission, yung hindi sinasabi, pero mahalaga. May minimization, ginagawang maliit ang epekto ng masamang gawain. May deflection, binabago ang topic kapag dapat nang managot. At betrayal na masquerade pa, bilang kabaitan. Tamang salita sa harap, sablay naman sa likod. Nakakabahala kung gaano kanormal na ang mga pattern na ito. Sa kultura natin, parang normal na ang palilinlang bilang strategy. Protektahan daw ang damdamin, iwasan ang drama, ayusin ang expectations. Lahat yan, ibang anyo lang ng manipulasyon. At sa katagalan, nagiging eksperto ang sinungaling sa pagpapaniwala na hindi naman malaking bagay, na lahat naman nagkakamali, na masyado kang mahigpit, na kung mahal mo sila, titigil ka sa pagiging maselan. Pero may matigas na katotohanan. Paulit-ulit na nagsisinungaling ang isang tao kasi may mas malalim silang pinapahayag. Ipinapakita nila na mas mahalaga ang sarili nilang ginhawa kaysa sa kapayapaan mo. Na handa silang sugalan ang tiwala mo. At mas mahalaga ang kanilang convenience kaysa sa kalinawan mo. Ang mga Stoics, matapang pagdating sa katotohanan. Ang katapatan para sa kanila ay hindi lang ay virtue, disiplina ito. Ang isang tao na hindi kayang maging tapat, hindi pwedeng pagkatiwalaan na mag-mature. At ang relasyon ng walang tiwala, hindi intimacy, performance lang yan. Tinuro ni Seneca, ang katotohanan ay unang leksyon ng pagkakaibigan at nananatili pa rin yan hanggang ngayon. Walang koneksyon. Kung walang katapatan, ilusyon lang yon. Ano ang gagawin mo kapag naging pattern na ang dishonesty? Tigilan mong tanggapin ang mga sorry. Masdan mo ang kilos. Nagbabago ba? Nauulit ba? May tunay bang pananagutan? O pansamantalang guilt lang? Tapos balik sa dati. Kapag hindi magkatugma ang salita at gawa, paniwalaan mo ang gawa. Tigilan mong ayusin sila. Ang pagsisinungaling nila, hindi mo responsibilidad. Hindi mo pasanin. Kapag binuhat mo ang bigat, nang hindi nila kakayahang magsabi ng totoo, inilalagay mo ang sarili mo sa kulungan ng emosyonal, na pagod, na hindi nila kailanman masusuklian. Simulan mong protektahan ang kalinawan mo. Limitahan ang exposure. Lagyan ng malinaw na expectations. At kapag di pa rin tumigil sa kasinungalingan, maglatag ng tunay na consequence. Maaaring ito ay distansya, paghihiwalay, o katahimikan. Pero dapat may resulta. Dahil mas masahol pa, kaysa sa maloko, ay mamuhay sa lugar kung saan hindi kailanman
dumarating ang katotohanan. Deserve mo ang consistency. Hindi perpekto, kundi tapat. Hindi walang laman na pagpapakalma, kundi tunay na accountability. At kapag hindi yun naroroon, hindi mo obligasyon na mag-adjust. Trabaho mo na umalis. Dahil ang honesty, hindi lang moralidad, kalusugan niya ng isipan. At kapag nawala ito, hindi ka lang nawala ng tiwala sa kanila. May mga bahaging sarili mo na maaaring hindi mo na mabawi pa. Huwag mong hayaan na muling nakawin ng dishonesty ang kahit isang piraso ng kapayapaan mo. Hindi na. Hindi kailanman. 5. Disrespect na pinapanggap na biro. Madalas nagsisimula sa tawa, kaswal na patutsada, konting biro sa harap ng iba, na nagpapapula ng pisngi mo. Minsan nga, mapipilitan kang ngumiti, tatawa ka na lang para walang gulo. Pero sa loob-loob mo, may kumikirot na sikip sa dibdib. Parang nahiya ka lang, hindi naman napansin, hindi naman naintindihan, kundi nangutya, pinagtawanan. At kung sakali mang lakasan mo ang loob mo magsalita, taas kamay silang aatras at sasabihing, "Grabe ka naman, joke lang yun." Ito ang pang-5 ugali na hindi dapat pinapalampas. Disrespect na balot sa humor o kunwari honesty. At baka ito na ang pinaka-tinatanggap na uri ng emotional abuse sa lipunan, lalo na mula sa mga taong malapit sa atin. Noong minsan, nakatrabaho ko ang isang babaeng si Carol, isang retiradong librarian na nasa 70s na. Sa sariling salita niya, makapal ang balat ko. Lumaki ako noong panahong hindi ka basta sumasagot at lalong hindi ka dapat gumugulo dahil lang sa mga salita. Ang kuya niya na palagi niyang inisip na pinakaprangka sa kanila. Lagi siyang may sinasabi tungkol sa timbang niya, sa bahay niya, sa diborsyo niya. Lagi may ngiti. Laging kasunod ng, "Alam mo naman, nagsasabi lang ako ng totoo." O kaya, "Kung hindi mo kayang tumawa, problema mo na yan." Ilang dekada na, palaging binaliwala ni Carol. Hanggang isang beses, sa isang hapunan tuwing pista opisyal, pabirong sinabi ng kuya niya na hindi raw iniwan siya ng ex-husband niya. Tumakas daw ito. Doon may nabasag. Hindi niya ito kinausap ng 2 taon. Hindi naman daw yung insulto ang nasaktan sa kanya. Mas masakit yung realization na buong buhay niyang hinayaan, may tao na ginawang practice ang talas ng dila sa likod niya at tinawag itong pagmamahal. Ganun ka-subtle at kalason ang ugali na to. Hindi ito mga harmless na biro. Parang mga sniper ang tama. Saktong dignidad mo ang tinatamaan. Tinatago pa sa usok ng sarcasm. Pinagtatawanan ang mga pangarap mo. Binabatikos ang katawan mo. Kino-question ang mga desisyon mo. Pero gusto pa rin nilang tumawa ka para daw peaceful. Pag hindi mo ginawa, ikaw na biglang may mali. Masyado kang sensitive, masyado kang emotional, o kaya hindi ka marunong makisakay. Pero klaruhin natin, kung isa lang ang tumatawa, hindi yun humor. Pang-humiliate yun. Tapos meron pang mas grabe, brutal honesty. Hindi tungkol sa katotohanan to. Tungkol to sa pagsunod at power. Nagpapakatotoo lang ako. Paborito nilang linya habang binababa ang confidence mo. Pero ang totoong pagiging tapat, yung may malasakit at integridad, hindi kailanman marahas. Maingat, may puso, may timbang. Ang ino-offer nila ay hindi kalinawan, kundi kontrol na nakakostume lang ng katotohanan. Sa pananaw ng mga Stoic, kabaliktaran ito ng virtue. Sabi ni Marcus Aurelius, ang mga salita ay parang gamot ng doktor. Panggaling, hindi panakit. Oo, ang wisdom ng Stoics, magsabi ka ng totoo, pero hindi sa kapalit ng kindness o karunungan. Pag binabalat kayo ang kalupitan bilang katotohanan, hindi tapang yun. Kaduwagan na marunong mag-English. So, paano ka magre-react? Una, itigil mong pagtawanan ang mga bagay
na sumasakit sa'yo. Tigilan mong bigyang dahilan ang mga bagay na patuloy kang sinasaktan. Kapag may tumawid ng hangganan at binalot pa iyon sa biro, pangalanan mo. Sabihin mo lang, hindi yun magalang. Hindi galit, hindi drama. Prangka lang. Huwag makipagdebate, huwag makipag-agawan sa paliwanag. Iparealize mong sila ang may discomfort, hindi ikaw. Kapag nagtuloy-tuloy pa rin ang ugali, lakasan mo ang boundary mo. Hindi sa sigaw, kundi sa gawa. Umalis ka. Unti-unting i-withdraw ang emosyon mo. At kung kailangan, tanggalin mo sila sa environment mo. Kasi paulit-ulit nakawalang galang. Lalo na yung palusot ng hindi ko sinasadya ay totoo pa rin kahit nilalagyan ng punchline. Ang mga taong karapat-dapat bigyan ng oras, sila yung may pakialam kung paano nakarating sa iyo ang salita nila. Hindi lang kung ano ang ibig nilang sabihin. At kung nagkataon na taong malapit ang gumagawa nito, pamilya, kaibigan, partner, tandaan mo, walang sino man, kahit gaano pa ka-close, ang entitled mang insulto sa iyo. Hindi ka obligado bigyan ng access ang sino mang ginagamit ang insecurity mo bilang laro. Pwede mong sabihin, di yun nakakatawa. Pwede mong sabihin, di yun pagmamahal. Pwede ka ring hindi magsalita at lumayo sa mga taong pinapalitan ang koneksyon ng kasamaan. Dahil ang dignidad ay hindi pwedeng pagdebatehan. Hindi sa harap mo. Hindi na. Kakalista mo lang ng 5 asal na hindi dapat pinapalampas kahit ng pamilya. Palaging pagpuna, paglabag sa hangganan, gaslighting, ugali ng pagsisinungaling, at disrespect na walang tigil na nakabalot sa biro na joke lang. Hindi yan mga quirks. Mga warning sign yan. At ngayong nakita mo ng lahat, tanong, anong susunod mong gagawin? Kasi ang pagtitiis ng toxic na ugali, hindi nagpapalakas sa'yo. Nakakapagod lang yan. Kada beses na hinayaan mong may tumawid sa boundary mo na walang consequence, natuturuan mo silang okay lang. At natuturuan mo ang sarili mong optional lang ang kapayapaan mo. Hindi yan optional. Kaya huminto at itanong mo, binibigyan ka ba ng lakas ng relasyon na to o nauubos ka? Kung mas maraming kinukuha kaysa binibigay, hindi iyong pagmamahal. Damage yan na nakamaskara ng loyalty. Simulan mo sa maliit. Mag-set ng isang matatag na boundary. Sabihin ang hindi na walang guilt. Tawagin ang isang joke na hindi nakakatawa. Iyong mga maliit na pagkilos ng self-respect. Doon ka magsisimulang buuin ulit ang buhay mong ligtas, matatag, at ikaw ang may-ari. Kung nakarelate ka sa video, na to like, mag-comment ka sa baba, at mag-subscribe dahil hindi ka nag-iisa. At baka ang boses mo ang kailangan marinig ng iba ngayong gabi. Yung kasunod na video sa screen mo, yun na ang next step mo patungo sa peace. I-click mo na. Patunayan mong kaya mong harapin ang katotohanan. Sige, tuloy pa natin to.